Bago pa man sumiklab ang digmaan noong Pebrero ngayong taon, mahigit 2 dekada nang pinagtatalunan ng Iran at Estados Unidos ang nuclear program ng Tehran. Nagsimula ang krisis noong 2002 matapos mabunyag ang ilang lihim na nuclear facilities ng Iran na nagdulot ng pangamba sa mga bansa sa kanluran. Ang pinakasentro ng alitan ay ang pagpapayaman o uranium enrichment ng Iran. Ang uranium ay isang radioactive element na karaniwang ginagamit bilang panggatong o fuel sa mga nuclear power plant para makalikha ng enerhiya o kuryente. Gayunman kapag itinaas ang antas ng enrichment, maaari rin itong gamitin sa pagbuo ng nuclear weapon. Makailang beses nang iginigiit ng Iran na ang kanilang programa ay para lamang sa enerhiya, medisina at pananaliksik. Ngunit nang magsimula itong magpayaman pa ng uranium hanggang 60%, labis nang nag-alala ang Estados Unidos, Israel at mga kaalyado nito dahil malapit na ito sa 70% kinakailangan upang makagawa ng nuclear bomb. Dahil dito noong 2015, nabuo ang isang mahalagang kasunduan na kilala bilang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Sa ilalim nito, pumayag ang Iran na limitahan ang nuclear activities nito, bawasan ang stockpiling enrichment uranium at payagan ng mas mahigpit na inspeksyon ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Bilang kapalit, tinanggal ang ilang sanctions na matagal nang nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ngunit noong 2018, binawi ni US President Donald Trump ang partisipasyon ng Amerika sa kasunduan. Ayon kay Trump, hindi sapat ang JCPOA dahil hindi nito sinasaklaw ang missile program ng Iran at ang suporta nito sa mga armadong grupo sa rehiyon. Muling nagpataw ang Washington ng mabibigat na sanctions. Bilang ganti, unti-unti nang itinaas ng Iran ang antas ng pagpapayaman ng uranium at nilimitahan ang access ng mga international inspectors. Pagsapit ng 2025, muling nagbukas ang diplomasya. Nagkaroon ng magkakasunod na negosasyon sa Oman, Rome at iba pang bansa. Ayon sa mga mediator, malapit nang mabuo ang isang bagong nuclear agreement. Isa sa mga pangunahing punto ng usapan ng pagpayag ng Iran na huwag mag-imbak ng enriched uranium at mapasailalim sa mas malawak na inspeksyon ng IAEA. Maging si Omani Foreign Minister Badir al-Busaidi, isa sa mga namagitan sa negosasyon, ay nagpahiwatig na malapit nang magkaroon ng breakthrough sa nangyayaring pag-uusap. Subalit habang umaasa ang mga diplomat na maaabot ang kasunduan, bigla na lamang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. February 25, 2026, nagpataw ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa mahigit 30 individual, kumpanya at barkong iniuugnay sa oil shipping network ng Iran. 3 araw lamang ang lumipas, tuluyan ng sumiklab ang digmaan. February 28, 2026, inilunsad ng Estados Unidos at Israel ang Operation Epic Fury at Operation Lion's Roar. Tinamaan ang mga pasilidad na may kaugnayan sa nuclear program ng Iran, mga base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at iba pang strategic target. We warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng missile at drone attack sa Israel, mga base ng Amerika sa rehiyon at mga kaalyado nito. Isinara rin ang Tehran ng Strait of Hormuz na dinadaanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. March 6, sa kanyang Truth Social sinabi ni Trump na hindi siya papayag sa anumang kasunduan kung hindi susuko ang Iran. Nangyari ang sunod-sunod na pag-atake mula sa magkabilang panig. Naglunsad ng airstrike ang magkasanib na puwersa ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran, habang tinarget naman ito ang Israel, gayon din ang mga base militar ng Amerika sa Gulf region. Nanindigan ng Amerika na ang kanilang mga pag-atake ay upang mapigilan ng Iran na makabuo ng nuclear weapon na magiging banta hindi lamang sa Amerika kundi maging sa buong mundo. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime.
March 15, 2 linggo mula ng simula ng digmaan, sinabi ni Trump na may mga senyales na ng negosasyon. Aniya handa na umano ang Iran sa negosasyon para sa posibleng pagtatapos ng digmaan. Subalit hindi pa nakikita ng Amerika ang tamang kondisyon para sa isang kasunduan. Sa kabila nito, nagbabala naman si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na maaaring hindi na ipagpatuloy ng Iran ang mga usapan dahil sa patuloy na pag-atake ng US at Israel sa kanila. March 23, dumating ang unang malaking pagbabago. Inianunsyo ni Trump na may nakausap na ang Amerika na mataas na opisyal ng Iran. A top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Hindi nito tinukoy kung sinong opisyal ang nakakausap ng US, subalit ipinagpaliban ng Estados Unidos ang ilang planong pag-atake upang bigyang daan ang diplomasya. Ngunit agad itong pinasinungalingan ng Iran. Ayon kay Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, walang anumang direktang negosasyon ang nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa. March 25, sa pamamagitan ng Pakistan, ipinasa ng Estados Unidos ang isang 15-point peace proposal. Kabilang dito ang pagtatapos ng nuclear program ng Iran, paglilimita sa missile capabilities nito, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz, pagtigil sa suporta sa mga armed groups at sanctions relief. Pero tinanggihan ito ng Tehran. Sa halip, nagsumite ang Iran ng sarili nitong 5-point counter proposal. Kasama sa hiling ng Tehran ang pagtigil ng pag-atake ng US at Israel, security guarantees, war reparations, pag-aalis ng sanctions at pagkilala sa karapatan nito sa Strait of Hormuz. Patuloy na iginigiit ni Trump na nais ng Iran ang kasunduan habang patuloy din itong pinasisinungalingan ng Tehran. They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. در حال حاضر سیاست ما ادامه مقاومت هست، ادامه دفاع از کشور هست. بنای مذاکره نداریم. تا الان هیچ مذاکره هم صورت نگرفت. و به نظرم که موضوع ما کاملا اصولی و روشن. Ilang beses ring nagbigay ng deadline si Trump sa Iran na makikipagkasundo kapalit ng pagpapaliban ng mga nakatakda umano sana nitong pag-atake sa Tehran. April 5, naghain ng Pakistan ng isa pang ceasefire framework. Nilalaman ito ang dalawang yugto ng kasunduan. Una, ang temporary ceasefire at ikalawa, ang negosasyon para sa permanenteng kapayapaan. April 7, nagbitaw ng matinding banta si US President Donald Trump laban sa Iran. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. Mahigit isang oras bago matapos ang deadline na ibinigay ni Trump, nagkasundo ang Estados Unidos at Iran sa isang 2-week ceasefire. Gayunman, tila naging magkaiba ang interpretasyon ng magkabilang panig sa nangyaring tigil putukan. Iginiit ng Tehran na tinanggap ng Washington ang kanilang 10-point plan, samantalang sinabi naman ng White House na batay pa rin ito sa Pakistani framework. April 8, formal nang nagsimula ang ceasefire, ngunit ilang oras pa lamang ang lumilipas ay nagsimula na ring umulan ng mga akusasyon ng paglabag dito. Nagpatuloy ang mga pag-atake sa Lebanon, maraming barko pa rin ang hindi makatawid sa Strait of Hormuz at nagpatuloy ang mga missile attacks sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. April 11, ang isa sa pinakamahalagang araw sa buong digmaan. Dumating sa Islamabad ang delegasyon ng Estados Unidos sa pangunguna ni Vice President J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner. Nauna namang dumating ang delegasyon ng Iran sa pangunguna ni Foreign Minister Abbas Araghchi at Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Ito ang pinakamataas na antas ng direktang pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa mula pa noong Islamic Revolution ng 1979. Sa loob ng mahigit 21 oras, nag-usap ang magkabilang panig sa pangangasiwa ng Pakistan. Pero nabigo ang negosasyon. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement.
We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. April 12, umalis ang delegasyon ng Amerika sa Pakistan nang walang kasunduan. Kasunod nito, nagbanta si Trump ng mas mahigpit na hakbang. Inianunsyo ng Estados Unidos ang naval blockade laban sa mga barkong papasok o palabas ng mga daungan ng Iran. April 15, sa kabila ng bigong pag-uusap sa Pakistan, nananatiling bukas ang magkabilang panig sa diplomasya at negosasyon. Positibo pa rin si Trump na malapit nang maabot ang kasunduan kasabay ng paninindigan nitong hindi kailanman papayagan ng Estados Unidos ang Iran na magkaroon ng nuclear program. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. But we'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. April 19, inamin ng Iran bagamat hindi naging ganap ang kasunduan na nangyari sa Pakistan. May ilang bagay naman na umanong napagkasunduan ng dalawang panig. Gayunman, hindi pa nito nakikita na makakamit ang ganap na kasunduan sa lalong madaling panahon. اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم ما دستور میدیم که برگردن. Hindi pa rin nagpapadala ng kinatawan ng Iran sa Pakistan para sa inaasahan sanang ikalawang round ng usapan. خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. April 21, sa halip na tapusin ang ceasefire, inianunsyo ni Trump na palalawigin ito ng walang takdang petsa. Pero mananatili ang blockade habang nagpapatuloy ang negosasyon. Sa loob ng 2 buwang mga pinalawig na tigil putukan, paulit-ulit ang mga paglabag sa ceasefire. May mga airstrike, may mga drone attack, may mga sagupaan sa Lebanon at may mga insidente ng pag-atake sa Strait of Hormuz. Pero giit ng magkabilang panig, umiiral pa rin ang ceasefire at nagpapatuloy ang negosasyon para sa isang kasunduan. April 26, kinansela na rin ng Amerika ang nakatagdang muling pagpunta ng mga delegado nito sa Pakistan para sa pagpupulong. Ayon kay Trump, sayang lamang sa oras ang magiging biyahe ng mga ito dahil sa kawalan ng malinaw na pahayag sa panig ng Iran. April 28, isang bagong proposal ang isinumite ng Iran sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mga mediator mula sa Pakistan, kaugnay ng posibleng solusyon sa tuluyang pagtigil ng digmaan sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, nais ng Iran na unahin munang pag-usapan ang pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtatapos ng digmaan bago talakayin ang iba pang sensitibong issue tulad ng nuclear program nito. Sa ilalim ng bagong panukala, hinihiling ng Tehran na unahing itigil ng Washington ang labanan at magbigay ng garantiya na hindi na ito muling magpapatuloy bago tumungo sa mas malalim na negosasyon. May 3, matapos pag-aralan ng panibagong proposal ng Iran, hindi ito tinanggap ng Amerika. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied. Tutol si Trump sa panukala ng Iran na pagpapaliban sa usapin ng nuclear program nito. Sa kabila ng pagtatapos ng Epic Fury at paglulunsad ng Project Freedom ng Estados Unidos, nananatiling mataas ang tensyon sa gitnang silangan. May 7, isang 1-page 14-point Memorandum of Understanding o MOU ang isinumite ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mediator sa Iran. Kabilang sa mga nilalaman ng proposal, ang formal na pagtatapos ng digmaan, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pag-aalis ng ilang sanctions sa Iran at pag-unfreeze ng billion-dollar Iranian assets. Nakasaad din sa panukala na hindi papayagan ng Iran na makagawa ng nuclear weapon at posibleng itigil ang uranium enrichment sa loob ng hindi bababa sa 12 taon. Kabilang din sa pinag-uusapan ang mas mahigpit na inspeksyon sa nuclear facility ng Iran at posibleng paglilipat ng ilang highly enriched uranium sa labas ng bansa. Sa kabila nito, hindi pa rin ganap na kumbinsido ang ilang opisyal ng Iran sa nilalaman ng panukala.
Tinawag ni Iranian Parliament spokesperson Ebrahim Rezai na isang American wish list ang proposal kaysa isang makatotohanang kasunduan. May 11, tinawag ni US President Donald Trump na totally unacceptable ang tugon ng Iran sa pinakahuling proposal ng Washington para tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa patuloy na hindi pagkakasundo ng dalawang panig, patuloy na nalalagay sa alanganin ang Middle East. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance." May 17, sa isang panayam sinabi ni US President Donald Trump na nauubusan na siya ng pasensya sa Iran at dapat nang makipagkasundo ang Tehran sa Washington. Patuloy na iginigiit ng Estados Unidos na dapat itigil ng Iran ang kanilang uranium enrichment at ilipat sa ibang bansa ang kanilang highly enriched uranium stockpile. Giit naman ng Iran, may karapatan sila sa kanilang nuclear technology para sa mapayapang gamit bilang bahagi ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ngunit mas lalo pang tumaas ang tensyon matapos sabihin ng Iranian parliamentary spokesman na posibleng itaas ng Iran sa 90% ang uranium enrichment level kung muling aatakihin ang kanilang bansa. Ang ganitong antas ay itinuturing ng weapons grade purity. Sa kabila nito, nagpahayag din si Trump ng mas maluwag na posisyon kaugnay ng uranium enrichment ng Iran. Ayon kay Trump, maaari niyang tanggapin ang 20 taong suspension ng nuclear program ng Iran sa halip na ang ganap na pagtigil nito. They have fully agreed no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. 20 years is enough, but the level of guarantee from them was not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. May 24, sa kabila ng malabong usapan, iginiit ni US Secretary of State Marco Rubio na malapit nang maabot ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Perhaps there is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. Some progress has been made. I don't want to downplay that, but I also want to caveat it by saying we still have some work to do. Bagamat kinumpirma ng Iran na may mga napagkasunduan na ang magkabilang panig, malayo pa rin anya ito sa penal na desisyon para sa isang ganap na kasunduan. اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید. Nauna nang inihayag ni Trump na napagkasunduan na ang malaking bahagi ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at iba pang bansang kasama sa negosasyon. June 1, muling nagpalitan ng pag-atake ang Iran at Estados Unidos. Nagsagawa ang US Central Command o CENTCOM ng mga airstrike sa mga Iranian radar site at drone command facilities sa timog ng Iran. Ito umano ay pagganti ng Estados Unidos sa pagpapabagsak ng Iran sa US helicopter sa Strait of Hormuz. Muli ring naglunsad ng retaliation attack ang Iran at muling tinarget ang mga base ng Amerika sa Kuwait, Bahrain at Jordan. Ito na ang pinakabagong malawakang pag-atake matapos ang deklarasyon ng tigil putukan. Dahil sa mga pag-atake, bahagyang nahinto ang negosasyon sa pagitan ng magkabilang panig. نعم كل المفاوضات تتأثر بالعوامل الخارجية هذا أمر طبيعي نحن الآن الأسلوب في المفاوضات غير موجود ولكن الرسائل يتم تبادلها كما أننا قبل يومين أرسلنا رسالة للأمريكان فيما يتعلق بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على بيروت. Nagbabala rin ng Iran laban sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Beirut. Giit ng Iran kasama ang Lebanon sa tigil putukan at itinuturing nitong paglabag sa red line ng Iran ng patuloy na pag-atake ng Israel doon. June 11, inianunsyo ni Trump ang isang panibagong 60-day ceasefire extension. Layunin nito na bigyan ng panahon ng magkabilang panig upang talakayin ang mga natitirang issue. Kabilang dito ang nuclear program ng Iran, mga sanctions at ang kinabukasan ng Strait of Hormuz. June 14, formal na inianunsyo ng Estados Unidos at Iran na nakarating na sila sa isang peace agreement framework. June 15, kinumpirma ng Iran ang kasunduan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa napagkasunduan ng pagpapatuloy ng ceasefire,
pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagpapatuloy ng negosasyon sa nuclear issue, pagtalakay sa sanctions relief at paghahanap ng pangmatagalang kasunduan sa rehiyon. Inaasahang lalagdaan ng peace deal sa Switzerland sa June 19 at doon formal na magsisimula ang panibagong yugto ng usapan na layong tapusin hindi lamang ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kundi pati na ang ilang dekada ng alitan kaugnay ng nuclear program ng Tehran. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.